Dahil naman sa nakikita namin, pang-maritesan lang po yung mga ipinagsasasabi nila sa mamamayang Pilipino. Di ba? O game, eto, nagdala daw ho ng pera. Ang pinupunto nila at talaga tinatarget nila si Trillanes ho. No, para maniwala yung ating mga kababayan na yung ICC ay kumikilos lang para dahil nakakatanggap ng pera kay Trillanes. Eh ano yung sinabi nitong mga ito? Correct, sir. O ano yung sinabi nyo nung nakaraang mga interview sa inyo? Sabi ni Baligod, hindi naman po talaga nila nakita na binigyan si Trillanes. Tapos meron, nakita naman daw. O sige, pakinggan nga ho natin itong 18 Marites. So, okay na yung Marites kaysa sa Igit. Ay, si Boy Igit din pala. Binabanata ni Boss Mike Cervera, si Boy Igit. Ano? Sabi ni Mike Cervera, nung Boss Mike Cervera, sabi, anak ng tutsa ka. No? Pinagyayabang daw ho yung mga luxury na mga gamit. Kesyo, 80,000 na sapatos. Tapos yung bubong daw at pader at dingding at yung bahay daw hindi maipagawa. Anyway, dito na tayo kay 18 Marites ho, mga kababayan. Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Interview ho. Buti may pumatol na media ho dito, mga kababayan, at in-interview ulit. No? Dahil, kumbaga, paulit-ulit at puro maritesan at salu-salungat naman po yung mga pinagsasasabi. Buti may mga media man na pumatol ho dito ulit, mga bossing. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Envelope daw. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses. Nag-deliver din daw siya ng 2 beses. Ang yaman na pala ni dating Senator Trillanes. Ano po? Saan gagamitin yung pera? Sa ICC na naman, sasabihin ninyo. Ngayon, ang tanong namin, paano ilalabas yung sinasabi ninyong $2 milyong? Paano ilalabas ng ICC sa bansang Pilipinas yung $2 bilyong? Di ba, mga kababayan? Di naman nulundering yun paglabas ng bansa. Tato, nawala na yung maleta. Wala na! Putain na ito mga ito. Magagalit sa inyo si Saldico niyan. Nagpa-picture pa si Saldico doon sa kung saang mang lugar yon. Nagpa-picture si Saldico katabi yung sports car, mali-maleta. Tapos ngayon, envelope na lang ho. Envelope, una, sandali. Maleta, tapos naging paper bag, tapos envelope, tapos expandable envelope naman. Ang gulo nyo mga boss, wala na, lumiliit na yung pera. Bakit to? Baka dahil doon sa pagbubuko ng senador na si Ping Lacson, 805 million o billion. Gaano kadaming maleta? Sabi nila, dami pala. Imposible pa yung sinasabi natin. Palit tayo ng script. No? Gawin natin, envelope na lang daw po. Yan, okay. Envelope, sige, patulan na natin. No, wala tayong topic kundi sila. Sa residence niya. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 Sino yung mga nag-i-interview? Sandali. po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang... Sino ba yung Mark Tiksay talaga? Sino yun? Sino daw yung Mark Tiksay? Hanggang ngayon, hindi ko nakikita yung Mark Tiksay Pero sino yung nag-i-interview? expandable Expandable na folder naman daw. paper bag po. Ano daw, expandable na paper bag? Alam ko yung expandable na na folder. Pero expandable na paper bag, tama ba yung pagkakarinig ko? Address nga natin. Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. Expandable na paper bag, paano yun? Parang hindi pa. Sandali, nalito ho ako. Meron bang expandable na paper bag? Di nasira agad yun. Alam ko, expandable na folder. Meron.
Di ba? Kapag yung expandable paper bag, baka mapunit yun. Ang gulo ah. Sige nga, tuloy nyo. Eh, mga grupo pala ni Banat Bay ang nag-i-interview dito sa mga ito eh. Di ba? Yung mga grupo ni Banat Bay ang mag-i-interview dito. Eh, sino po ang makikinig? DDS. Yung ini-interview. DDS. Yung nag-i-interview. No. Eh, DDS lang din ang maniniwala dito sa mga ito. Expandable folder, envelope, meron. Yan ho yung bumubuka ng ganon. At yung may parang, ano tawag doon, parang tupi-tupi, parang bumuka, mas malaki. Di ba? Oh, pero expandable paper bag, ano yun? Merong folder na expandable, lagayan ng files or document. Pero yung paper bag, first time ko kay sir nakarinig yun. Ayan, at least may natutunan tayo mga kababayan. Expandable paper bag, okay? Ano to? One time lang ba to nangyari? O regular na nagbibigay sa partisipasyon mo sa... Oo, mga DDS pala, mga sama-sama. Para pala sa mga DDS ito, para i-convince yung mga DDS. Oh. Isang beses lang ako naka-concert. So ba sa iba na... Actually sir, dalawa kami noon punta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 50. Sa susunod, ang ending na ho nito, mga kababayan, lalo na kapag hindi na mga nakatanggap. Kung meron mang tinatanggap, aamin na ito. No, kagaya nung sinabi ho ng dating senador na si Trillanes, kasamahan niya daw itong mga ito eh. No? Bumaliktad. Oh, mamaya may magsasalita dyan, may magagalit kay Trillanes. Bumaliktad daw, sabi ni Trillanes. At kapag ka daw ho, mga ilang linggo, babaliktad na to at sasabihin kung sino yung mga nagbabayad sa kanila daw po at kung sino yung nag-uudyok o nagpupush na gawin nila ito. 6 sa Horizon. Saka may mga iba pa kami mga kasama ni sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin sir, isang beses lang sir. Sa akin din sir. Yun lang yung isang business. So after nyo matid, alis na kayo. Yes sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldi ko yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun sir. Siguro, nung Sila nagkukwentuhan no, mga bossing, ano? pagkatapos ng ibang araw, yun na, dinideliver na yata kung saan yung ipa-deliver ko. Meron pa po ba dito na naalala? Sabi ni Patricia, Sasaki, next time, sobre na lang po. Oh, paliit ng paliit. Kasi nga naman, yung mga mali-maleta nila, nabubukayo. Yung mga mali-maleta nila, imposible. Kaya ngayon, folder na lang. Mga DDS, hindi kayo nahihiya. Ito yung mga pinapaniwalaan ninyo. Iba-iba ang mga statement. Iba-iba yung mga sinasabi. Na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Sabi ni Sir Archie Beroya, sabi nila may video sila. Bakit ayaw nilang ilabas mula sa pag-deliver to drop off ng mission? Yan nga yung tinatanong natin sa kanila. Bakit ganyan ang estilo ho ng mga DDS? Paaasahin, sasabihin doon sa mga DDS na, eto, meron kaming ebidensya. Kagaya na lang ho, nung kay Maharlika dati, no? Meron pulbaron video. Asang-asa yung mga DDS na mapapababa na nila si Bongbong Marcos na ating presidente. Putik, sinabi sa kanila, kailan ilalabas yung video, ng pulbaron video? Sa tamang panahon daw po. Sabi ko, biglang naging aldab ba? Kasi kung ako, mga kababayan, kung gusto kong puruhan at patanggal si Bongbong Marcos at meron naman po akong ebidensya na ilalabas agad-agad, nilabas ko na yun. Wala nang paligoy-ligoy pa. Diba? Nauubusan kayo ng oras eh. Hanggang sa ano ang ending? Tapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos aasa kayo, 2028 na, okay. Kaso nagtandem si Atty. Leni Robredo as presidente. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos
tumakbo sa pagka-vice presidente. Tapos kayong lahat, di ba, Tina B? At Armando De Peo? Tapos lahat. Oh, another 6 years na magtatago na naman po yung mga umaasa na maging presidente si VP Sara. Kasi sila lang naman ho ang magbobotohan sa sarili nila. At eto ho, biglang umiingay po at biglang lumalakas. Sino? Si Atty. Leni Robredo. Although, alam natin at sinabi ni Atty. Leni Robredo, mga kababayan, natatapusin nga yung kanyang termino sa sa Naga o sa Bicol, no? Ng 3 termino kasi 3 termino mayor eh. Kaso pag na-pressure na ho yan ang taong bayan, no? At isinigaw na tumakbo siya sa pagka-presidente at ang vice-presidente si Bongbong Marcos. Naku po. Baka pati si Atty. Tablatalo masiraan na ho ng bait, mga kababayan. Pero mo, ilan pa? 6 na taon na naman silang magdurusa. 6 na taon na naman mag-iiyakan ho, mga kababayan. Di ba? Meron po ba kayo naaalala? Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni... Brad, stop! Putang ina, tagay mo muna, uy! Oh! Bakit naman yung mga ninyo, marites ninyo, parang manginginom lang sa kanto? Former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Mali. Sabihin nyo lang din. Kaya bahala dyan. Sabihin nyo lang sabihin. Nag-deliver po ako doon sa bahay ni Trillanes. Banatan nyo ng banatan. Ang tanong, makukuha nyo kaya ang tiwala ng taong bayan? Baka pagkatapos nyo dyan sa mga interview na yan, ganun pa din. Sabi sa inyo ni Tina B, mga gago daw kayo, sabi ni Tina B. Tuloy. Tao, envelope. 2 envelope. Hindi mo binibilang nila? Putay na, nawala na sa picture ho, yung mga maleta. Yung pa naman ang umpisa ni Saldico. Ano? Yung pa naman ang umpisa ni Saldico, maleta ho, mga bossing. Ngayon, envelope na lang daw. Ganun? Sir, Sabi ni Lilia, maganda yan. Leni at Bong Marcos, matalino, mga botante ngayon. Kasi alam nyo, napakasimple lang kung ipaintindi niyan. No? Si Atty. Leni Robredo, nagsabi, tatapusin niya yung kanyang termino sa pagka-mayor. Di ba? Pinressure ng mamamayang Pilipino. Pinressure ng kakamping. Tayo, pinressure din natin siya, mga kababayan. Kasi nakikita natin yung respetuhan po ngayon sa pula at pink Di ba? Yung pink, nire-respeto kung yung pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita ng mga pink na okay naman pala itong si Bongbong Marcos. No? Para sa pag-unlad ng Pilipinas ang ginagawa. Kaya nga yan yung mga corruption talagang gustong sugpuin So ngayon, nagtandem yung dalawa. Sino iboboto ko na pagka-presidente? Di syempre kung sino yung katandem ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino iboboto ng mga kakamping? Di syempre kung sino yung katandem ni Atty. Leni Robredo, kung sakali man. No? Alangan naman iboto nila. Yung mga DDS. Ay putek na yan. Yan ang pinakamalabong mangyari. Kaya yung sinasabi ng mga DDS, kain suka daw tayo, mga boss chief sir. No? Pero sa totoo lang, dinidiscourage lang nila tayo. Para para maghiwalay at magwatak yung pink at pula. Kabado sila dyan. Kabado sila dyan, mga kababayan. Imposible. No? Bakit imposibleng hindi nila gusto na makatandem o makuha ang suporta ng mga kakamping. Nakita nyo yung pagpasyal ng vice-presidente doon sa bahay ni Robredo? Walang pasapasabi. Kasi baka pag nagpasabi daw, kunyari nag-abiso 2 days before, baka sabihin ni Atty. Leni Robredo, ay hindi. Wala, may gagawin ako. Baka gumano. So ngayon, syempre, ang gagawin na lang, sige, surprise na lang natin para hindi na makatanggi. 5 minuto bago
dumating doon sa bahay. Ganon yung nangyari daw, di ba? Tayo pa ba naman, papaikutin tayo na simple bisita? Dati binabalasubas ng tatay niya, si Robredo. Sabi ni Amir, Mark, mukhang pera ka din. Oo. Ano? Ak ng putik itong mga DDS na to. Pero niya, 35 minuto na ho ako nagsasalita dito, mga kababayan. Bumabanat doon sa mga idol nila. Ang ibabanat lang sa akin, Mark, mukhang pera ka din. Oo nga. Oo, mukhang pera ako. Oh, tapos, ano? Okay na yon. Wala na, tapos na. Hindi nyo idedepensa. Yung mga ina-idol ninyo, mahina ang kukote ninyo. Kung ganyan ang estilo ninyo. Kaya kayo nasasabihan na piso comment. No? Kaya kayo napapagalitan, na ang bobo nyo daw. Base doon sa video, di umano, ni Badoy, na nagsasalita daw. Ang bobo nyo naman, no? Hindi kayo hindi kayo makapag-comment ng kung ano yung tinatalakay nila. Puro kayo, mukha kang pera. Puro kayo, bayaran. Paulit-ulit na lang mga DDS. Anyway, papasok pa din po yan sa algorithm natin. Hayaan lang natin siya dyan. Kahit magpaulit-ulit si Amir. Game. Tuloy natin yung sa 18 marites ninyo, ha, mga DDS. Ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, Parang ang gulo, no? Parang ang dami yung alam na pinagsasasabi. Tapos ngayon, biglang parang kapag ka merong mga hindi papabor na mga topic, biglang kami bodyguard lang. Ang gulo ninyo, mga boss. Parehas kayo nung kakilala kong may tapyas yung nguso. yung kakilala kong may tapyas ang nguso, anak ng putik na yan. Kapag kadating doon sa NBI, ano daw? Tahimik lang daw siya. Irespeto daw yung katahimikan niya. Tapos pagkadating naman sa mga sa mga social media at sa mga interview, nagdadadakdak na naman. I have. Ano sabi niya? Gusto niyang manatiling tahimik. Tapos pagdating doon sa sa social media at sa mga interview, ang ingay-ingay. Di ba? pagmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tixel na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes? Tuloy pa ba natin to? Parang utuan na lang to. Paano nalaman yung bahay ni Trillanes? Sige, sunod. Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. Paano nalaman yung bahay ni Trillanes, sir? 2 beses. Paano kaya nakapunta doon? Anak ng putik naman, Ganito, boss, ang pagsagot dyan. Paano mo nalaman yung bahay ni Trillanes? Kasi po, etong si ganito, itinuro po sa akin, isinama po ako, tapos yung mga sumunod na pagde-deliver, yun, ako na po. Si tinuro po kasi nito Anak ng puta, sagot naman yun, Paano mo nalaman yung bahay ni Trillanes? Sir, 2 beses po ako nakapunta doon. Ano? 2 beses ako pumunta doon, Tixel na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano ka nga makakarating doon? Paano mo unang malalaman yung bahay? Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nandoon kabats ko din. Okay. So, sa madaling salita, yung bodyguard niya itinuro sa iyo yung bahay, ganun ba? Hindi natin nakuha yung direktang sagot nitong hinayupang na ito. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati. Ang inanto mga to. Alisin na ho natin, aantokin tayo dito mga kababayan.